kayo ay medyo nahuli, no? At kami ay naipit ng mga malalaking truck, no? Kaya hindi kami kaagad makarating, mabagal kasi, no? Yung mga malalaking truck. So, bahagi yun na pinaalala sa atin ngayon. Sabi nga po natin, una ay pinapanalangin natin ang mga kapatid natin na nasa ibang bansa. Pinagdiriwang din natin ngayon na inaalala ang mga kapatid natin, mga nagtatrabaho sa ibang bansa, yung mga migrante. Pangalawa, yung hamon ay pinahayag sa atin ngayon sa Ebanghelyo. Kalinaga tungkol kay Lazaro at ng mayamang lalaki. So, bahagi na pinaalala sa atin. Una, na makita natin na kasalanan ba ang maging isang mayaman? Hindi ho. No? Hindi ho kasalanan yung isang mayaman. Pero yung kapag ikaw ay mayaman, na nakita natin sa Ebanghelyo ngayon na walang pakialam, nagkakasala ka. Bahagi rin ho na tawag natin dito, kasi nakita natin dito yung alin, yung mayaman na magarang damit at maraming pagkain. Pero ano nakita na, wala siyang pakialam kay Lazaro na namumulot lamang na mumo sa kanyang apam. So nagiging makasalanan yung mga mayayaman kung wala na silang pakialam sa mga walang-wala, lalong-lalo na yung mga nahihirapan. So ngayon, nakita natin yung usapin tungkol sa mga tinatawag natin flood control projects na hanggang ngayon ay nakita natin ang dudulot ng hirap sa ating mamamayang Pilipino at nagbigay ng mga ghost project, mga kung tawagin natin yung mga hindi tamang mga proyekto under size, under value. So, na nagdudulot sa atin ng kapigatian at kahirapan. Samantalang sila ay nagpapasasa sa kanilang kayamanan. So, isang paliwanag ko, hindi yung kasalanan na ikaw ay maging mayaman. Pero, ang kasalanan ay alin kung paano mo ginagamit ang iyong kayamanan. Maliwanag na ipinamamanig na hindi para sa sarili mo lamang. At hindi dapat maging makasarili. Kasi naging makasarili, hindi lang basta makasarili. Naging swapang. Kaya nga ngayon nasa panahon pa rin tayo ng tinatawag nating panahon ng paglikha, season of creation, at ipinamamanig sa Laudato Si na yung alin, yung pangangalaga natin sa bawat pagkilos natin sa daigdig na ito. Kasi kapag pinabayaan natin yung ibang sektor ng buhay natin, hindi pwedeng hindi tayo maapektuhan. Kaya dapat i-alin, napakahalaga yung pangangalaga sa bawat lipunang ginagalawan. At yung kayamanan ay dapat natin ginagamit sa mga ganong klase ng pagkilos.
Pangalawa, ay ang ating pananampalataya at ang Ebanghelyo ay makita natin may puso para sa mga duka. Hindi mo para manatiling duka. No? Pero makita ko natin dito na yung mayaman hindi binigyan ng pangalan. No? Yung mahirap may pangalan, si Lazaro. Kaya ako kilala ng Diyos ang mga pangalan ng mga duka sa atin, sa daigdig na ito. Ang kinikilala natin ay mga mayayaman. Kasi yung sila ay nakikilala natin, gawa ng kanilang kayamanan. Sa Diyos, hindi. Ang kilala ng Diyos ay ang mga duka. Ang mga duka na kung saan ay makita ko natin, nasabi na natin araw-araw na nagsusumikap para tugunin ang mahamon na ipinahayag ng ating Panginoon Jesucristo. Bahagi yun na nawa ay makatugon sa pananampalataya ng higit sa lahat sa turo ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Hindi yun ang ulugan natin na gusto ng Diyos na manatili tayong mahirap, hindi na tayo unlad, hindi yun. Ngunit ang paanyaya na isusiyanin, sana gamitin natin yung ating kayamanan para iangat ang bawat isa. Na kahit na minsan ay kahit na manatili tayo na walang-wala, pero ang lahat nawa ay magkaroon. So, makita mo natin siguro sabi nga ho, maraming nagsasabi na kung nagamit na lang mo ng maayos yung kayamanan natin, ay siguro malaking bahagi ng ating pagkilos natin maunlad yung ating bansa. Kaya may makita kayo natin, ang Pilipinas ay hindi mahirap. Ngunit alin, tayo ay dinarambong. Kaya nanatili tayo mahirap gawa ng pagdarampong at hinayaan natin na tayo ay maghirap gawa ng pagdarampong. Hindi ganito yung pagkilos na pinakailangan natin bilang pagtugon natin sa kanawagan ng ating Panginoong Jesucristo. Namamakita natin na yung pamantayan paghihirap para pagtulong ng kaligtasan. Hindi yung tayo ay umaman kasi nga pinaghirap natin yung ibang tao. Hindi. Kaya yung patuloy na hamon na pinapamanig natin noong nakaraang linggo ay ipinahayag ko sa inyo yung ilang mga yung walong hamon, walo ata yung siyang na hamon ng Catholic Mission Conference of the Philippines na nawang makita natin at magamit natin ng maayos ang kayamanan sa daigdig na ito para paundarin ang bawat isa. Hindi para gamitin natin para pahirapan ang bawat isa. So, kaya isang simpleng pagpapahayag ko na yung pamumuhay na payak na kalugod-lugod sa harapan ng poong may kapal. Isa yun sa mga elemento. So, iwasan natin yung
katanyaga, pero hindi naman natin binibigyan ng pansin yung mga walang-wala. So, dapat gamitin natin yung ating kayamanan para tayo ay lumago at ang ating kapwa. Kaya kinakailangan din natin, tulungan natin ang bawat isa upang umangat tayo sa kalatayuan, upang mapakinabangan natin yung tunay na pagliligtas ng Diyos. Hindi ho ikinamumuhi ng Diyos ang pagiging mayaman. Ang kinamumuhi ng Diyos ay yung pagiging mayaman na wala tayong pakialam sa iba. Kasi kung tutusin, kung tayo ay nangangalaga sa bawat isa, ay siguro baka walang maghihirap sa atin. Tayo magiging pantay-pantay sa harapan ng bawat isa at sa harapan ng ating Diyos.